Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Joel Reyes. DZRH Balita Balita. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. Naglalagablab na ulat ng mga mobile unit reporter. DZRH Balita. Mainit, malaman, sagisag ng katotohanan. DZRH Balita Balita. Magandang hapon Pilipinas, sa ulo ng ating mga balita. Balita Balita. Sabi na para sa CCTV footage ng shooting incident, tinanggihan umano ng Senado ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Balita Balita. Hepe ng Pasay Police, nilinaw na siya ang sakay ng puting mobil na nakitang lumabas mula sa Senado. Balita Balita. Luzon at Mindanao grid nananatiling normal, pero Visayas grid isinailalim na naman sa yellow alert ayon sa NGCP. Balita Balita. Steel company na pag-aari umano ni Tony Yang sinalakay sa Misamis Oriental. Balita Balita. Pangulong Bongbong Marcos pinaalalahanan ang PMA graduates maging tapat sa konstitusyon, hindi sa tao. Balita Balita. Higit 7,300 riders at drivers tumanggap ng 5,000 pesos cash relief assistance ayon sa DSWD. Balita Balita. At bigla ang pagbuhos ng ulan asahan na sa mga susunod na araw dahil sa localized thunderstorms. Balita Balita. Yan ho ang ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, 16 sa buwan ng Mayo, 2026 sa pangalan ng buong puwersa ng DZRH News. Kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ako po si Kyle Bulias. At ito po si Joel Reyes. Balita Balita. Pilipinas, sa detalye ng ating mga balita. Hindi tinanggap ng Senado ang inilabas na sabina ng Ombudsman kaugnay sa nangyaring tensyon noong Miyerkules, Mayo 13. Sa programang DZRH Executive Session, sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na ayaw tanggapin ng Senado ang kanilang process server kahit may notice na. Pero giit ni Remulla, considered o itinuturing ng served ang sabina. Nakakaproblema Ano problema? yung aming process server ayaw na naman tanggapin sa Senate. Ha? Pero may notice na eh. Sinabi nga ni Alan Cayetano, dapat i-charge din si Matibag. Ibig sabihin, alam na nila na meron talaga silang suspension na. Pero ayaw nila tanggapin. Hindi ko sila naintindihan. Yun naman, Kasi sa akin, considered served na yan kahit hindi nila tinanggap. Ibig Kasi may sabihin, notice na sila. ibig sabihin yung sinampina mo, yun sa press conference mo, isasampina mo lahat ng records. Makita mo lang yung facts. Ayaw tanggapin. Ayaw tanggapin ng Senado? Oo. Kahapon sinabi ng Ombudsman na naglabas sila ng sabina upang makuha ang mga CCTV footage bilang bahagi ng investigasyon sa nangyaring tensyon at palitan ng putok sa pasilidad. Una nang sinabi sa DZRH ni Suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na hindi nahagip ng CCTV ang dalawang galaw o ang galaw ng usaa nang mangyari ang standoff. Balita Balita.
Kaugnay ng balitang yan, itinanggi ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms ang kumakalat na impormasyon na walang CCTV footage na nakuha kaugnay sa nangyaring shooting incident sa loob ng Senado noong May 13. Ayon sa OSAA, gumagana ang CCTV system sa bahagi ng Senate building nang maganap ang insidente na kinasangkutan ng kanilang mga tauhan at operatiba ng National Bureau of Investigation. Noong May 14 ay nakatanggap niya sila ng formal na kahilingan mula sa PNP Criminal Investigation na Detection Group para sa mga kopya ng CCTV footage. Agad naman daw nilang ibinigay sa mga otoridad ang mga hinihinging video recording sa parehong araw sa pamamagitan ng kanilang Integrated Electronics and Technical Section. Giit ng OSAA, pinapasinungalingan nito ang mga paratang na walang umiiral o ibinigay na CCTV footage sa mga investigador. Balita. Balita. Alas 5:12 ng hapon, kinumpirma ni Police Colonel Joselito De Sesto, ang hepe ng Pasay City Police, na siya ang sakay ng police mobile na namataang palabas ng Senado sa pagitan ng alas 3 na madaling araw noong May 14. Ito ho yung isang araw matapos yung shootout. Kinaumagahan lang ho ito. Pero ayon kay De Sesto, ang naturang police mobile ay hindi bahagi ng kahit anong convoy o escort na may kaugnayan sa kahit sinong personalidad. Git nito, ang paglabas nila sa gusali sa nabanggit na oras ay bahagi ng operasyon ng pulis at nagkataon lang na sabay lumabas sa gate ang isang itim na van at kanilang mobile na sinasakyan. Matatandaang sa kaparehong oras sinasabing umalis si Senator Bato de la Rosa mula sa gusali ng Senado sakay ng sasakyan ni Senator Robin Padilla. Balita. Balita. Inilabas ng National Bureau of Investigation sa pamamagitan ng Organized and Transnational Crimes Division ang video footage ng insidente ng putukan sa Senado noong gabi ng May 13. Sa video, maririnig ang isang ahente ng NBI na nagsasabing si Senate Sergeant-at-Arms Mawa Plasca ang unang nagpaputok ng baril. Ayon sa ahente, nagulat sila nang lumabas ang 6 na armadong tauhan. Kwento pa nito, nagpakilala sila at sinabi niyang ibaba ng kabilang panig ang baril, ngunit tumanggi umano si Aplasca. Nang umatras siya, doon na raw nagpaputok si Aplasca ng warning shot na naging dahilan upang gumanti siya ng putok at tuluyang sumiklab ang palitan ng barilan. Noong Huwebes, inamin ni Aplasca na siya ang unang nagpaputok. Iginit niyang warning shot lamang ito na ginawa bilang pag-iingat laban sa mga tauhan ng NBI. Nauna nang sinabi ni Alan Peter Cayetano na 27 putok ang pinakawala ng OSAA habang 5 putok naman ang nanggaling sa kabilang panig. Ayon naman kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nagtungo ang mga ahente ng NBI sa GSIS compound dahil sa hiling ni GSIS President Vic Veloso na i-secure ang kanilang gusali at hindi para arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Balita. Balita. Sa iba pang mga balita, balik na sa normal ang sitwasyon sa Luzon Grid ngayong araw ng Sabado. Sa panayam ng DZRH kay National Grid Corporation of the Philippines, spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, sinabi nitong hindi itataas sa red o yellow alert ang Luzon Grid ngayong Sabado. Mula noong Miyerkules, libu-libong kabahayan ang nakaranas ng rotational brownout dahil sa manipis na supply ng kuryente. Pero ayon kay Alabanza, malaki ang posibilidad na maulit ang manipis na supply ngayong Mayo dahil napapadala sa biglaang pagtirik ng mga planta. Wala po for today. So like I said po, tauna nating nakikita na talagang manipis ang supply ng kuryente. Wala na ho tayong pasobra. Na konting kibot lang ho, mararamdaman na ng consumer. Malaki ho talaga ang posibilidad sa panahon ng tag-init. Kasi nga po, meron ho tayong tinatawag at na grid operating and maintenance schedule. Yan ho yung schedule kung kailan magme-maintain. So nakaplano ho yan. Pag nasunod ang schedule, wala ho tayong dapat makikita. Pero makikita nyo in the last 8 to 10 years, ang mga alert status ay dala ng unplanned maintenance schedule o yung biglaang pagtirik. Ang tinig ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza. Samantala sa kabila nito, isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid simula ho ngayong alas 5 ng hapon. Paliwanag ng NGCP dahil yan sa inaasahang pagtaas ng demand sa 120 megawatts at forced outage ng ilang planta. Magtatagal ang yellow alert sa Visayas Grid hanggang alas 8 ng gabi. Balita. Balita.
Kaugnay ng balitang yan, nagbabala ang National Grid Corporation of the Philippines na numinipis na ang power reserve sa Mindanao. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza na kinakailangan na magtayo ng mga panibagong planta. Ito'y upang hindi umano pumasok sa state of deficiency ang Mindanao Grid at muling maranasan ang sunod-sunod na brownout. Pero pagtitiyak ni Alabanza, sapat pa ang supply ng kuryente sa Mindanao, ngunit kasabay nito ang tumataas din na konsumo. Nakita ho natin, na obserbahan ho natin na patuloy pa rin ang pagtaas ng konsumo ng kuryente. However, yung pasobra ho ng Mindanao, syempre habang tumatagal, ilang taon na rin ho ang nakaraan mula nung maramihang planta ang nagtayuan doon, nauubos na ho rin yan unti-unti. Kailangan na rin hong magtayo ng panibagong planta sa Mindanao para ho hindi sila pumasok dun sa state of deficiency. Boom Balita! Boom Balita! Alas 5:17 sa iba pang mga balita. Sinalakay at ikinandado ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, Presidential Anti-Organized Crime Commission at Armed Forces of the Philippines ang isang pagawaan ng bakal sa Taguluan, Misamis Oriental. Ito'y dahil sa sumbong na sangkot ang Philippine Sangia Steel Corporation sa iligal na paghandle ng hindi patukoy na mapanganib na materyales. Kasama ang DZRH News at iba pang tauhan ng media, ininspeksyon ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro ang naka-lockdown na pasilidad. Nabatid na nasa loob ito ng Fivitec Industrial Authority, isang semi-autonomous estate na nasa lupa ng Department of Defense. Ayon kay Teodoro, palaisipan kung paano nagpapatuloy sa operasyon ng kumpanyang pag-aari umano ng Chinese businessman na si Tony Yang, ang kapatid ho ng drug lord na si Michael Yang na nagsilbing advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa kalihim, maituturing itong national security threat. Napeke siya na Pilipino. Hindi ba sinabi niya yung lolo niya, pineke yung ano niya, no? At kapatid siya ni Michael Yang na wanted na drug lord. So, I mean, hindi tayo nagsasalita ng panaginip dito. Tunay ito, no? Inimbestigahan pa nga sa Senado ito. Ang tinig ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Samantala, naabutan ng mga otoridad sa compound ang 69 na dayuhang sinisilip kung lahat ay undocumented. May isa ring Pilipino ang kasama sa mga hinarang at nagpapatuloy na inquest proceedings. Bukod dito, sinabi ng DND at PAOK na 5 incorporators ang at large o wala sa pasilidad at patuloy na tinutugis. Boom Balita! Boom Balita! Katapatan sa konstitusyon at sambayanang Pilipino. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nagtapos na kadete ng Philippine Military Academy Talangdangal Class of 2026 sa Baguio City. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi dapat mapunta ang katapatan sa anumang pampulitikang interes kahit sinong individual at hindi rin sa panandaliang ideolohiya. Pinaalalahanan din ng Pangulo ang mga kadete na huwag magsinungaling, huwag mandaya, huwag magnakaw at huwag konsentihin ang mga gumagawa nito. Aniyang pananahimik sa harap ng maling gawain ay pagtataksil sa kanilang mga pinahalagahan sa bayan at sa mga prinsipyong kanilang sinumpaang ipagtatanggol. Narito si Pangulong Marcos. As you take your oath today, remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines. Throughout this mission, carry with you the honor code instilled in you by the Academy. Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Because silence in the face of wrongdoing is a betrayal of your values, a betrayal of your country, and a betrayal of the very principles that you have sworn to defend. Along the way, you will encounter a lot of forks in the road that will test your resolve. Aabot sa 207 kadete ang nagtapos na kinabibilangan ng 142 lalaki at 65 babae na opisyal na magiging kasapi ng Armed Forces of the Philippines. Nangunguna sa mga graduates si First Class Christine K. Librada mula sa Lipa City, Batangas na nakatakdang maging junior officer.
Kaugnay ng balitang yan, nagpaabot din ng pagbati si Vice President Sara Duterte sa Philippine Military Academy o PMA Talangdangal Class of 2026 sa kanilang pagtatapos. Sa kanyang mensahe, inilarawan ng pangalawang Pangulo ang pagtatapos bilang bunga ng mahirap na paglalakbay na puno ng disiplina, sakripisyo at matibay na paninindigan sa tungkulin. Hinikayat din ni Duterte ang mga bagong graduate na pairalin ang mga halagang itinuro sa kanila ng PMA at maging tagapagtaguyod ng dangal, karangalan at integridad ng bansa. Binigyan din ng Vice Presidente na dapat manatiling matatag ang mga kadete laban sa anumang banta sa soberanya at kalayaan ng Pilipinas kahit sa harap ng matinding pagsubok. Put to good use the training and values this institution has instilled in you. Be the bearers of our nation's pride, honor, and dignity. I urge you to personify integrity and courage at all times. Stand firm against all threats to our sovereignty and our liberties. Do not waver, even in the face of the most difficult challenges. Sa iba pa natin mga balita, aabot sa higit 7,300 riders at drivers ang tumanggap ng tigli 5,000 pisong cash relief assistance ngayong Sabado. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, naging mabilis ang proseso ng payout sa isinagawa sa UP Diliman at SMX MOA sa Pasay City. Kabilang sa mga nakatanggap ang joyride riders at in-drive drivers na hindi napabilang sa mga naunang payout. Nakaantabay rin aniyang helpdesk ng ahensya upang umalalay sa mga benepisyaryo at upang mapanatiling maayos, mabilis at organisado ang payout process. Balita. Asahan ng magtutuloy-tuloy ang biglaang buhos ng ulan sa mga susunod na araw. Ayon sa DOST Pag-asa, posible ng maranasan anumang oras ang biglaang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Pero sabi ng Weather Bureau, panandalian lang ito at hindi magtatagal. Kaninang umaga bumuhos ang malakas na ulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at Karatig Lalawigan, kung saan sa bahagi ng SLEX sa Bikutan, nakaranas ng rumaragasang baha mga motorista sa southbound lane bandang alas 6 ng umaga. Ilang motorista rin ang na-stranded sa baha. Balita. Pinag-aaralan na ng National Water Resources Board o NWRB ang posibleng cloud seeding operation sa Angat Dam dahil sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig. Batay sa tala ng Bulacan PDRRMO, bumaba na sa 178.55 meters ang water elevation ng dam nitong Biyernes o 1.45 meters na mas mababa sa minimum operating level na 180 meters. Ayon kay NWRB Executive Director Sevilio David Jr., nakikipag-ugnay na sila sa DOST Pag-asa para alamin kung posible ang cloud seeding sa lugar. Inaasahan ding lalo pang maaapektuhan ang level ng tubig sa dam dahil sa banta ng El Nino phenomenon. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagkukunan ng inuming tubig sa Metro Manila. Balita. Sa iba pa mga balita, alas 5:24 ng hapon, arestado ang 2 individual na nagbebenta ng hindi rehistradong gamot na pampapayat sa Tondo, Maynila. Ayon sa National Bureau of Investigation, Dangerous Drugs Division, nakatanggap sila ng impormasyon hinggil sa online bentahan ng tirzepatide, isang weight loss drug na walang rehistro sa Food and Drug Administration o FDA. Sa isinagawang online surveillance, natukoy ng mga otoridad ang ilang social media accounts na nag-aalok ng naturang produkto. Maliban sa 2 inaresto, nasamsam din sa operasyon ang tinatayang 310,000 na halaga ho ng tirzepatide. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa FDA Act, Cybercrime Prevention Act at Consumer Act of the Philippines. Balita. Patay ang isang senior citizen sa Batangas matapos umanong hindi magamit ang kanyang nebulizer dahil sa biglaang pagkawala ng kuryente dulot ng ipinatupad na manual load dropping ng National Grid Corporation of the Philippines. Ayon sa kaanak ng biktima, gumagamit ng nebulizer ang matanda para sa kanyang hika at hirap sa paghinga, ngunit hindi ito nagamit nang mawala ng supply ng kuryente ng ilang oras. Samantala, nanawagan ng pamilya ng biktima at ilang netizen ang mas maagang anunsyo upang makapaghanda lalo na ang mga pasyenteng umaasa sa electrically powered medical equipments. Balita.
Arestado naman ang isang mamimili sa Haro Big Market matapos umanong gumamit ng pekeng 500 peso bill sa pamimili. Ayon sa Police Station 9 sa Haro District, nagreklamo na ang tindera ng gulay matapos mapansing peke ang ibinayad ng sospek. Agad rumisponde ang mga pulis at narecover sa kanya ang 5 punit at 2 hindi punit na 500 peso bill. Kinilala naman ang sospek na si Enrique, 57 anyos, residente ng Barangay Cochero sa Molo, Iloilo City. Sa investigasyon, inamin naman nito na nabili niya ang mga pekeng pera sa Cebu sa halagang tig 150 pesos. Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya kung may iba pang sangkot sa nasabing modus. 150 pesos kapalit ng iyong kalayaan. Boom Balita! Boom Balita! Na-rescue ang 11 individual matapos hampasin ng malalaking alon ng sinasakyan nilang motorbangka habang patungo sa ng Guimaras pasado alas 6:45 ng gabi kagabi. Ayon kay Mayor Mayet Havellana ng lungsod ng Bago Negros Occidental, ang mga biktima ay magkakamag-anak at pawang mga residente ng barangay Binubuhan sa naturang lungsod. Agad naman silang nirespondihan ng mga rescue unit matapos may pagbigay alam ang insidente sa Emergency Operations Center. Boom Balita! Boom Balita! Ang 13th Team-Up Makatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Mulyas at Jewel Reyes. DZRH Boom Balita! Boom Balita! Sa atin naman hong pagbabalik, ating kamustahin ang sitwasyon sa Kalahang, Maynila by sa mga bar hopping ba? Tama ang tawag kapag pag weekend. Saturday night, alamin natin ang sitwasyon sa kalsada sa atin hong pagbabalik. Inyo pa rin hong nakakasama. Ito po si Kyle Bulyas. At ito po si Jewel Reyes. Pilipinas ang oras. Alas 5:28 ng hapon. This Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Oh, so good. Komeo, so tanghol. So bagay sa bawat
sitwasyon. So easy, so dumb. Kumea so tanghon. Kumea Sotanghon. So good. Sotanghon. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Kinukuha niya yung loob ng bata na hindi ka love sa family mo, pero I can give that kind of love and safety sa iyo. Naniwala yung bata. Minsan, the grooming coming from the family is, wala akong ibang choice, mahal ko yung aking pamilya, pero ito lang yung paraan para makatulong ako sa kanila. Kasi may dowry. Hindi solusyon, no, ang pag-aasawa or pagsasama dahil nabuntis yung bata, lalo pa if ito ay isang sexual abuse na. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH. Boom! Balita! Boom! Balita! Metro Manila ngayon. Alas 5:33 noon ng hapon, nating kamustahin ang sitwasyon sa Kalakhang, Maynila mula kay Miss Emma Luristo ng MMDA Metro Base. Ma'am Emma, magandang hapon. Magandang hapon din po, Sir Yuel. Ganun din po sa inyong mga taga-subaybay. Sa mga oras po na to, ang sitwasyon ho ng traffic sa bahagi po nitong EDSA, southbound lane, galing po kayo dyan sa may area po ng Balintawak. Banayad na sitwasyon pa naman ang mararanasan. Subalit approaching dito sa may bahagi po ng Muñoz, kararanas po yan na mabagal na usad hanggang makasapit po kayo ng Bansalangin. After Bansalangin, light traffic, itong patungo po ng MRT North Avenue Station. Pero approaching dyan sa may intersection ng Quezon Avenue, may kaunting pagbagal na mararanasan. Pero light traffic, itong mismong flyover ng Quezon Ave, patungo po kayo ng direksyon ng Tumog at Kamuning. Dito sa may bandang New York, Cubao, katamtaman hanggang sa mabagal yung usad, patungo po kayo dito sa may direksyon ng Aurora, Cubao. Maging itong paggawi po ng Santolan area hanggang makalampas po kayo ng Annapolis. Pagsapit naman sa may bandang Connecticut, moderate traffic po yan. Nagiging mabagal yung usad pagsapit po ng flyover ng Ortigas, patungo dyan sa may direksyon ng Shaw Boulevard Crossing. Samantala, dito sa may bahagi po naman ng Boni, patungo kayo ng Guadalupe, panayad pa naman yung sitwasyon. Nagiging mabagal yan. Makalapas po nitong area ng Guadalupe, patungo po kayo ng Australia hanggang makasapit na po yan sa may bahagi po ng Magallanes. Ang bahagi naman po ng Pasay, EDSA North southbound, galing ho ng Cabrera, asahan po yung tamang pagbagal hanggang makalampas po kayo ng Taft Avenue. EDSA northbound lane, mula dyan sa may Makapagal, asahan po yung mabagal ng usad, diretso po yan hanggang makarating po kayo dito sa may area po ng Taft Avenue, Pasay. Ang bahagi mo naman po ng Makati mula dyan sa may Pasay Road ay nais. Northbound lane patungo po kayo ng Ayala ay moderate traffic yung sitwasyon. Nagiging mabagal naman yung usad pagsapit po dyan sa may approach po ng Kalayaan, patungo po kayo ng Guadalupe.
Yan ba sa may Boni, asahan din po yung katamtaman hanggang sa mabagal na usad hanggang makasapit po kayo ng Mega Mall area. Sa may bandang White Plains naman po, moderate to heavy rin po yung sitwasyon yan. Patungo po kayo ng Aurora, Cubao hanggang dito sa may area po ng New York. Light traffic naman after po niya, patungo kayo ng Kamuning Flyover at Quezon Avenue. Pero dyan banda sa may paglampas ng Trinoma, patungo po kayo ng SM North EDSA hanggang makalampas po ng SM Annex, katamtaman hanggang sa mabagal yung nagiging usad. Sa mga pag-uwi naman po ng Balintawak, mararanasan po yung mabagal na sitwasyon mula dyan sa may bahagi po ng Oliveros hanggang makababa po kayo ng Balintawak Cloverleaf. Sa mga oras na to, wala naman po tayong naiulat na anumang aksidente. At para po sa karagdagang impormasyon, traffic advisory or any emergency assistance, maaari po kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Mula dito sa MMDA Metro Base, ito po si Emma Rose Laristo. Magandang hapon po. Maraming salamat, Ma'am Emma Loristo ng MMDA Metro Base. Metro Manila ngayon. Mga malalaking balita ngayong linggo ating babalikan. Ating hihimayin dito yan sa DZRH Boom Balita Rewind. Ito ang talagang inaabangan natin sa Lunes. Mag-convene na bilang impeachment court ang Senado sa Lunes, Mayo 18 sa anunsyo ni Senate President APC Alan Peter Cayetano. Inatasan na ang Secretariat na isama sa calendar for ordinary business ang Articles of Impeachment. Ito'y matapos ipadala ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara noong nagpuputukan sa Senado noong Miyerkules. Ayon kay Cayetano, oras na makapag-convene ng impeachment court at maipadala ang summons ay agad nang isusunod ang trial proper. Nakatakdang dumalo rito ang 11 miyembro ng prosecution team na pinangungunahan ng chairperson ng House Committee on Justice na si Batangas Representative Jervil Luistro. Makakasama rin ho sina Senior Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Lawrence Defensor, Manila Representative Joel Chua, Representative Jonathan Flores ng Bukidnon, Congresswoman Isabel Zamora ng San Juan, Party List Representative Roch Gutierrez ng One Rider, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ML Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, Akbayan Party List Representative Chel Jokno, Cagayan de Oro Representative Lordan Suwan at Dinagat Islands Representative Kaka Bagaw. Kaugnay nito, inaasahang dadalo na si VP Sara sa mga pagdinig ng Senate Impeachment Court, kagaya nga ho ng tiniyak ng kanyang abogado. Matatanda ang absent ang kampo ni Duterte sa lahat ng impeachment proceedings sa Kamara at iginit na hindi ito konstitusyonal. Nanindigan naman ang kanilang kampo na haharap lamang sila sa handang depensahan ang mga aligasyon sa Vice-Presidente sa Senado na magsisilbihong impeachment court ay sa Lunes. Yan na rin ho ang simula ng pag-arangkada ng ating special coverage. Tututukan ho natin yan, blow by blow coverage, panig ng depensa, panig ng prosecution, panig yan ng taong bayan sa kalsada. Yan ho ay tututukan ng DZRH. Para naman sa ating top 2 story of the week, ito nanggulat, literal na nanggulat sapagkat nagpakita na sa Senado si Senator Bato de la Rosa nitong araw ng Lunes matapos ang ilang buwan nitong pagliban sa trabaho, kasabay yan ng nangyaring kudeta sa liderato ng mataas na kapulungan. Sa kanyang pagharap sa mga kasamahang senador, emosyonal at nanggagalaiti si de la Rosa nang ibahagi nito ang paghabol sa kanya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa loob mismo ng gusali ng Senado.
Pagbibigay din ni Senator Bato, ang ginawang pagharang sa kanya ng mga otoridad ay direktang pambabastos sa integridad ng mataas na kapulungan bilang isang institusyon. Samantala, nang tanungin hinggil sa bigla niyang pagpasok, gigil itong sinagot ng senador na nung hindi siya pumapasok ay paulit-ulit siyang hinahanap at ngayon namang lumitaw na siya ay tatanungin kung bakit siya nagpakita. Matapos naman ang kudeta sa Senado, nakipaghabulan din si De La Rosa sa mga tauhan ng NBI sa loob mismo ng gusali. Kasunod dito ng kumpirmasyon na mayroon ng warrant of arrest laban sa senador mula sa ICC. Sa pulso CCTV ang pagkaripas ng takbo ni Senator Bato na nadapa pa sa may hagdan at halos masubsob, ngunit agad din namang bumangon hanggang sa makapasok ito sa isang silid. Mariin namang kinundena ng mga kasamahan ni De La Rosa sa bagong mayorya ang nangyaring paghahabol sa kanya ng NBI. Bunsod nito ay naprubahan ng mosyon ni Senator Rodante Marcoleta na isailalim sa protective custody ng mataas na kapulungan si Senator Bato para matiyak ang seguridad nito habang nasa loob ng institusyon. Samantala sa botong 13, 9 at 2, naagaw ng senador na si Alan Peter Cayetano ang liderato ng kapulungan mula kay ousted Senate President Vicente Tito Soto III. Nilinaw naman ni Cayetano na walang kinalaman sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Duterte ang biglaang pagbabago sa liderato ng Senado. Tiniyak ng bagong Senate President na magiging patas at objective ang Senado sa pagganap nito bilang impeachment court. At sa atin namang top 1 story of the week, sa atin hong pagbabalik. Pilipinas ang oras, alas 5:43 ng hapon. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bukod sa mga gamot na nabibili sa mga botika upang makatulog, may isa palang mas mainam na kainin na prutas na healthy pa, na makatutulong sa atin upang makatulog ng mahimbing. Ayon sa UK-based foundation na The Sleep Charity, nakatutulong daw ang pagkain ng saging upang magkaroon ng maganda at mahimbing na tulog. Ang saging daw ay mayroong mataas na level ng magnesium at potassium na nakatutulong upang makapagparelax ng ating muscles at makapagpakalma ng ating utak. Naglalaman din daw ito ng tryptophan na nakatutulong naman na mag-produce ng mga brain-calming hormones upang maging mas maayos ang ating pagtulog. Umaakto daw ang saging kagaya ng melatonin na ginagamit ng marami para sa magandang night rest at siksik din ang saging sa mga bitamina at minerals na kailangan ng ating katawan. Bukod sa mainam na pagtulog, tumutulong rin daw ang saging na ma-moderate ang ating blood sugar levels, mag-improve ng ating digestive system at magsilbi ring antioxidants at marami pang iba. Samantala, makatutulong din sa maginhawang tulog ang pagkain ng iba pang masustansyang prutas tulad ng ubas, tart cherries at strawberries na pawang nagtataglay ng high levels ng sleep-inducing melatonin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Oh, so good! Komeo sa tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy! Komeo sa tanghon. Komea Sotanghon. So good! Sotanghon! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Gala
Amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Music. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating top 1 story of the week, may tatalo pa ba sa Rambo sa Senado? Nawi sa barilan ang isa lang sanang regular na araw sa loob ng Senado. Nagumpisa ito nang makatanggap umano ng impormasyon si Senator Bato de la Rosa na may mga operatiba ng NBI ang magtutungo muli sa Senado para siya ay arestuhin. Ginawa ng senador ang pahayag sa kanyang social media. Kasunod ng desisyon ng Korte Suprema, ito yung nag-live yung lahat ng majority senator, na hindi muna maglalabas ng temporary restraining order kaugnay ng pagkwestiyon ni De La Rosa sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ilang oras makalipas suspindihin ang session sa Senado, isinailalim sa lockdown ng pasilidad, habang ang mga tauhan naman ng Office of Sergeant at Arms ay abala sa pagsusuot ng full battle gear. Pinangungunahan yan ni retired General Mau Aplaska. Parang mga nakikita mo lang sa Counter-Strike. Kasabay nito lumabas si De La Rosa mula sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano at sumakay ng elevator para bumaba sa ground floor ng Senado. Bukod dito, mayroon ding ulat na may nagbabarena sa pader ng unang palapag ng gusali mula sa bahagi ng GSIS building. Dito na naganap ang putukan sa ikalawang palapag ng gusali kung saan umalingaw-ngaw sa loob ng Senado ang hindi bababa sa 20 putok ng baril. Parang 37 yata yung unang bilang, ano? 27. 27. Pero sa side ng PNP, hindi daw bababa sa 30. Matapos ang barilan, kinumpirma ni Senate Secretary
General Mark Mendoza na walang nasaktan sa naturang insidente. Ayon kay Mendoza, posibleng mga tauhan ng NBI ang nagtangkang pumasok sa loob ng Senado, bagay na pinabulaanan ni NBI Director Melvin Matibag. Bagamat itinanggi ng kampo ni De La Rosa na diversionary tactic lamang shootout, kasama ho nitong umalis si Senator Robin Hood Padilla na itinuturing na ngayon na person of interest ng NBI. Samantala umamin naman si Office of Sergeant at Arms Head Mau Aplasca na siya ang una nagpaputok ng baril bilang warning shot sa mga tauhan ng NBI. Depensa nito, may nagtatangka na umatake ang mga NBI na nasa bahagi ng GSIS building at posibleng malagay sa peligro ang buhay ng kanyang mga tauhan. Dahil dito pinatawan siya ng Ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension at ayon nga kay Ombudsman Boying Remulla kanina sa programang DZRH Executive Session, inisnab ayaw tanggapin ng Senado. At yan na ho ang mga malalaking balita ngayong linggo na ating binalikan. Ating hinimay dito pa rin sa DZRH Boom Balita Rewind. Narito ang mga sari-sari at mga halo-halong balita. Balitang showbiz, balitang sports, balitang pangkalusugan, balitang karumal-dumal, balitang kahindik-hindik, at balitang nakakatuwa. Dito lamang sa ating mga chapsuy na balita. Mga chapsuy na balita. Unahin na natin sa ating mga chapsuy na balita. Wala ho tayong ngayon walang maghahatid sa atin ng sports tsaka ng kakaibang balita. Kami rin ho muna ang magbabasa ho nito sa inyo. Ikinumpirma ho ni Nigerian President Bola Tinubu ang pagkakapatay sa isang mataas na pinuno ng Islamic State o ISIS sa pamamagitan ng magkasanib na pwersa ng Nigeria at United States. Ayon kay Tinubu, nagsagawa ng matagumpay na operasyon ng Nigerian Armed Forces kasama ang pwersa ng Estados Unidos na nagbigay ng malaking dagok sa hanay ng Islamic State. Nauna nang inanunsyo ni US President Donald Trump ang pagkakapatay kay Abu Bilal al-Minuki na inilarawan niyang ikalawang pinakamataas na pinuno ng ISIS sa buong mundo at isa sa pinakaaktibong terorista sa kasalukuyan. Noong 2023, dineklara si al-Minuki ng Washington bilang isang specially designated global terrorist. Ayon pa kay Tinubu, napatay din sa airstrike sa Lake Chad Basin ang ilang kasamahan at itinaguriang mga lieutenant ni al-Minuki. Itinuturing ito bilang panibagong malaking dagok sa Islamic State matapos mapatay ang dating pinuno na si Abu Bakr al-Baghdadi noong taong 2019. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Para naman sa ating balitang sports, opisyal na ngang nagtapos ang UAAP Season 88 kung saan nagsagawa ng red carpet-themed celebration ang host school na University of Santo Tomas. Pinarangalan dito ang mga atleta nagpamalas sa kanilang galing para sa kanilang paaralan. Kabilang na rito ang mga nakatanggap ng awards na Rookie of the Year, Most Valuable Players at Athlete Scholars of the Year. Samantala, ang Far Eastern University naman ang susunod na host para sa UAAP Season 89. Ayon kay UAAP Season 89 President Mark Molina, susubukan nilang tapatan na naging husay ng UST sa pag-host mula pa lamang sa makulay nilang opening ceremony. Kasadang pagbubukas ang susunod na season sa September 12 ngayong taon sa Mall of Asia Arena kung saan magiging tema nito ay For Everyone UAAP. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita.
At sa ating balitang showbiz, lumipad na nga patungo sa bansang Thailand si dating Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganados para sa pagsabak nito sa nalalapit na kauna-unahang edisyon ng MGI All-Stars Competition. Nakagadas-inspired na damit si Ganados para sa kanyang send-off sa NAIA Terminal 1 kaninang 1:00 ng hapon. Mainit din ang naging pagtanggap sa kanya ng mga fan at mga taga-suporta nito para sa kanyang panibagong international pageant journey. Isa lamang si Ganados sa kakatawan sa Pilipinas para sa MGI All-Stars. Makakasama niya rito ang iba pang Pinay delegates na minsan na namayagpag sa international stage. Kabilang dito sina Fuchsia Ann Ravenna na nanalo bilang Miss International Queen 2022, Alexa Nunez na itinanghal bilang Noble Queen of the Universe 2025 bilang kinatawan ng Brazil, Kaylin Trajano na nagrepresenta sa Arabia sa Universal Woman 2025 at si Malda Schwehart na lumaban sa Miss Earth 2016. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH. Boom! Balita! Boom! Balita! Balikan natin ang ating headlines. Sabina para sa CCTV footage ng shooting incident tinanggihan ng Senado ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Hepe ng Pasay Police, nilinaw na siya ang sakay ng puting mobil na nakitang lumabas mula sa Senado. Luzon at Mindanao grid nananatiling normal. Visayas grid isinailalim naman sa yellow alert. Steel company na pag-aari umano ni Tony Yang sinalakay sa Misamis Oriental. Pangulong Bongbong Marcos pinaalalahanan ng PMA graduates maging tapat sa konstitusyon, hindi sa tao. Higit 7,300 rider at driver tumanggap ng 5,000 pesos cash relief assistance. At bigla ang pagbuhos ng ulan asahan na sa mga susunod na araw dahil sa localized thunderstorms. Boom! Balita! Boom! Balita! O partner, may hindi ka sinasabi ngayong araw. Ay, oo. Official ba? Maraming salamat sa sumama sa ating journey mula nang ibalik sa ere. Sa ere, ng sa Impapawid. DZRH, ang DZRH Boom Balita. Nakagulat naman, pero ayan. Hindi, malaki naman yung may tatanggapin ka naman panibagong hamon din. Pero ayan, para po sa kaalaman ng ating mga manonood, taga-subaybay ng ating programa, magre-resign dito ka sa na? DZRH Boom Balita, hindi po ako magre-resign. Pero ako ay pansamantalang mawawala muna dito sa ating programa. Pero makakasama nyo pa rin ako tuwing Sabado ng gabi sa aking programa tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi sa Hanap Buhay Diaries. At yung isang programa, mamaya na natin i-announce. Mamaya na natin i-announce. In the meantime, ako pa rin si Kyle Bulyas. At ito po si Yuel Reyes. Maraming salamat sa lahat ng ating nakasama sa DZRH News Center, DZRH Radio at DZRH TV Tech. Muli po ito ang DZRH Boom Balita.